Marahil hindi na rin iba sa atin ang mga dahilan ng mga tao kung bakit sila nangangaso na mga buhay ilang. Hanggang hindi sapat ang pagkaunawa at kaalaman ng nakararami sa atin, ano nga ba ang dapat pa nating gawin? Before ka magkaroon ng pagbabago, kailangan mo munang ma-realize that there's a need for change. Pwede mo lang sabihin yan kapag alam mo na kakaunti na lang sila. Sa bandang huli, nakumbinsi ko siyang pakawalan ito. Akin na lang to Bigay mo sa akin to. Ito mga lizards na ito, binibili sila ng maliliit pa lang. Once na lumaki na, ngayon doon sila nangangagat. Nagiging mas aggressive na sila and territorial. Okay, so itong ibid na hawak ko ngayon, we're about to release. It's probably around 2 months old, no? So kapag ganito kalaki, although this is a sailfin lizard, hindi pa natin masabi kung if it's a male or a female. Yung mga male sailfins, they are more pronounced sails na nandito sa may parting bundot. Parang at mas pronounced yan kapag males. Kapag mga females, hindi masyado. Their color tends yung kanilang kulay, nagda-darken yan as they grow older. Especially sa males. Alright, so release na natin sila. Hindi lang sa Cebu matatagpuan ang Philippine sailfin lizard dahil hanggang dito sa Maynila, nakarating na sila. Kamakailan lang nasabat ng otoridad ang ilang iligal na binebentang wild animal sa isang popular na pet shop area sa Pasay. Kasama rito ang 37 batang Philippine sailfin lizards o ibid. Ngunit ang binisita po namin sila sa Pauwi, sa 30, 3 na lang ang nakasurvive. Doon sa post-mortem examination namin or doon sa necropsy namin, most of them are indicative ng stress. So, kumbaga pwede natin sabihin na ang cause of death nila ay stress. Napatunayan nito nang binuksan nila ang sikmura ng mga namatay at nakita nilang walang laman. Buong linggo, tinalakay ng dokumentaryong Wildlife for Sale ang talamak na bentahan ng mga hayop sa Pilipinas at ibang panig ng Asya. Ipinakita rin ang pinagdadaanan ng mga hayop sa kamay ng mga nagtitinda. Marami sa kanila nilalagay at pinagsasama-sama sa mga maliliit na kulungan o lagayan. Kahit nakatuon sa mga nagbebenta ang mata ng mga otoridad, patuloy pa rin ang kalakalan. Bali, yan ay matagal nang talagang under surveillance kasi meron kami ng mga impormasyon na meron daw dadating sa Batangas na kanyang wildlife. Nag-contact kami ng checkpoint and doon ay nag-positive namang nahulingan natin yung mga species na yan na from Palawan. Maliitan man o malakihan ang pagbebenta ng buhay ilang, nakakaapekto pa rin ito sa populasyon ng kanilang lahi. Imbes na makita sa ganitong kalagayan, hindi ba't mas mainam na masaksihan silang malayang nabubuhay? Ako si Doc Fred Sresio, born to be wild. Yung barge na yan na may sakay na coal, bumabagyo raw. Kaya naman nasadsad yung barge dito sa may gilid ng karagatan. Isang karakteristik talaga kasi ng coal, mainit. Kaya sandali pa nga lang ako nandito, talagang ramdam na ramdam kong mainit.